Sa tulad namin ng mga ESC or service center, hindi advisable po talaga ang repair ng board. Ang pagre-repair ng board is option 2 na lang. So ito yung sinasabi natin ay pinapaliwanag ko sa inyo. Ang kailangan lang natin, hindi natin kailangang magaling mag-repair ng board or talagang kabisado natin ang electronics. Ang pinapaliwanag natin sa inyo is makuha nyo yung step by step kung paano nyo i-check ang unit. Ang importante lang ay sigurado kayo doon kung magre-replace kayo ng board, alam nyo kung alin yung papalitan. Kung outdoor ba, indoor board ba, receiver board ba, sensor ba, compressor ba, pan motor ba. So marami siyang spare parts. So kapag ka nagkaroon ka ng isang wrong findings, nakapagpalit ka ng isang spare parts o isang board, so mahal siya. Okay. Good day mga katek. Medyo busy lang tayo. Matagal tayo hindi nakakapag-upload ng video sa YouTube dahil busy tayo sa ating project na bahay kubo. Ayan. So ito yung ginagawa namin nung nakaraan na Sharp J-Tech. Ayan, umaandar ang ating compressor. Umaandar yung ating indoor. So wala tayong nakikitang error dito sa ginagawa nating unit. Then maayos din ang andar ng compressor, maayos din. Lumalamig din siya. Ang problema natin dito, ito yung part 2 nung ipinakita namin nung nakaraan na video sa inyo. Yung huling upload natin sa YouTube. Na umaandar siya, then after to 1 to 3 minutes, namamatay si compressor. Pag namatay si compressor, hindi na siya umaandar. So yung naging findings natin is yung maliit na board o yung receiver board kasama yung room temp sensor at saka yung humidity sensor doon sa maliit na board na ginagawa natin. Ito yun, no? Yan. So, ang ginamit natin na diskarte dito, ayan, naglagay tayo ng ito, yung variable, kung tawagin natin variable resistor, pwede nating tawagin siya, volume control, so ginagamit natin siya, balance control, pwede rin. So in-adjust lang natin, nilagay natin siya sa 9K ang adjustment natin, so pinix natin siya sa 9K. Then eto, umaandar yung unit natin, lumalamig siya, ang nagiging problem lang natin, namamatay yung outdoor. Pag namatay, hindi naglalabas ng error, then hindi na ulit bumabalik. Ayan. So, i-off muna natin para hindi gano'n mangyay. Ayan, umaandar to. Tuloy-tuloy ang andar ng compressor natin. Ayan, oh. Actually, ito yung karga, oh. Ayan, dinagdagan na to kanina. Kaya maganda ang lamig ng unit natin. Nasa 125 PSI. Meron siyang karga. Ayan. So, tayo na rin natin na huminto para makita nyo pala, ano. Yan. Tuloy-tuloy ito na maandar. Nakakabit na lahat ng sensor nito. No? Okay na. Teka, para mas mabilis lang natin ma-explain. Kasi medyo maingay. I-off ko na lang muna. Ha? Yun. Nakakabit pala yung ilaw. No? Yan. Okay. So, ang problema natin dito, yung troubleshooting na ginawa natin para lang makita natin yung problema. So, ang ginawa natin, naglagay tayo ng variable resistor kung tawagin natin, o yung volume control kung tawagin natin, para mapaandar natin. Okay, so kaklaruhin din natin yung isang issue pala namin na inilabas namin sa reels na na-misunderstand nung iba na nanood doon sa reels natin, na sabi natin doon ay hindi ka daw technician kapag hindi ka marunong mag-repair ng board. Sabi nila kapag hindi ka marunong mag-repair ng board, na katulad niyan, hindi ka daw technician. Pero sa amin, bilang isang service center, ang pagre-repair ng board ay option 2 na lang. So, ang nilagay natin doon, hindi ka daw technician. So, may nakalagay na daw na iba. Magkakaiba kasi ng meaning yan eh.
Pag may daw, ibig sabihin, hindi nanggaling sa'yo yung sinasabi mo. Then, kapag may question mark na huli at hindi tuldok ang ginamit natin, so ibig sabihin is nagtatanong ka. Ano? So, magkaiba. So, hindi lang tayo naintindihan. Sabi natin doon na sa tulad namin ng mga ESC or service center, hindi advisable po talaga ang repair ng board. Ang pagre-repair ng board is option 2 na lang. Okay? Ayan. So, sa mga nakapanood ng Reels video natin. So, ito yung sinasabi natin ay pinapaliwanag ko sa inyo. Ang kailangan lang natin, hindi natin kailangang magaling mag-repair ng board or talagang kabisado natin ang electronics. Ang pinapaliwanag natin sa inyo is makuha nyo yung step by step kung paano nyo i-check ang unit. Ang importante lang ay sigurado kayo doon kung magre-replace kayo ng board, alam nyo kung alin yung papalitan. Kung outdoor ba, indoor board ba, receiver board ba, sensor ba, compressor ba, pan motor ba. So marami siyang spare parts. So kapag ka nagkaroon ka ng isang wrong findings, nakapagpalit ka ng isang spare parts o isang board, so mahal siya. Katulad yan, board yan. Nasa magkano yung isang board nito? Kung like, nag-proceed tayo sa replacement ng outdoor board. Kasi ang symptoms ng problema is namamatay si compressor. Kapag namatay si compressor, hindi na siya bumabalik. So, ang main focus natin, o unang papasok sa isip kagad natin, bakit namamatay yung compressor? So, ang focus natin, papalitan si outdoor board. Which is, hindi pala doon ang problema. So, ang nangyari, napagastos kayo. Or, susunod na gagawin natin, papalitan natin si indoor board. Hindi pa rin pala doon ang problema. Nasa sensor lang or nasa ibang parts, like nasa pan. So, yun yung iniiwasan natin. Ang sinasabi natin doon, dapat sure tayo kung ano yung papalitan natin. Hindi natin kailangan maging veterano or magaling mag-repair ng board. Ang importante, naiintindihan natin yung tamang function, kung ano yung dapat nating palitan, na hindi natin masabing 100%. Kahit kami, nagkakamali kami ng findings. Kahit mga technician namin, nagkakamali ng findings, nagro-wrong findings din, like, nagpalit ng board, yung pala compressor may problema, or nagpalit ng compressor, yung pala may problema sa board. So, hindi na iiwasan yan. Technician, sabi nga, tao lang tayo, nagkakamali, pero may iwasan natin kung alam natin. Okay? So, yun lang yung focus natin. So, katulad nitong ginawa namin dito na pagre-remedyo o pagre-repair para hindi tayo, kasi ang unang pumasok talaga din sa isip namin, outdoor board. Kasi namamatay si compressor. Ako, kung magpapalit tayo ng outdoor board, so, ina-analyze natin yung problema. So, kung ang problema ay outdoor board, maaaring pagka huminto katulad nito o yung kung napanood niyo yung nakaraang video natin, kapag huminto ang compressor at board ng problema, dapat kung sabihin natin na 5 to 10 minutes, dapat aandar ulit si compressor. Hindi siya totally na hindi na talaga siya aandar. So ang naging problem natin, akit tayo dito. Ayun lang po. Doon sa experience nyo, may mga naka-experience na ha, sa Daikin, kung titingnan nyo, may ganito rin ginagamit na board, kasama si room temp sensor, doon sa maliit na board na yon. Kapag ka nagkaroon ng change value ang sensor, room temperature sensor, so nagbabago-bago ang function. Maaaring mas mabilis siyang mag-automatic, or matagal umandar si compressor. So yun yung nagiging problema. So dito sa sitwasyon natin na ito, kaya naisip namin na gumamit kami nito, variable resistor kung tawagin natin, volume control na para mas madali nating matandaan. Volume control sa mga amplifier ginagamit to ayan, para may adjust natin kung nagkakaroon ba, aandar ba, kasi nga ang naging issue natin dito is nagkaroon ng corrosion yung board na ito. Kaya lang umandar si compressor, hindi natin ngayon masabi kung ang problema ba natin ay nasa outdoor, nasa indoor ba, or nandito ba talaga sa board na ito. Hindi natin masabi ng or mai-findings kaagad.
So, kung i-analyze lang natin, dapat yun nga yung sabi natin, alam natin kung paano i-analyze. So, magkaiba kasi kapag namatay si compressor, dapat babalik kung sa outdoor. Possible. Or possible din na hindi. So, kaya ang ginawa namin, ganito. Eksperimento muna bago kami nag-proceed sa replacement ng board. So, ang ni-replace namin na board dito is ito. Nandito na yung board. So, ngayon, dumating na pala, no? Na-request pa lang pala namin to. Pero hindi kami ang bumili nito, customer. So, papalitan natin ito kasi ito yung sabi natin na may problema. Yan. Wait, kukunin ko lang yung board. Dumating na pala yun. Balikan na. Board galing kay Sharp. Si customer ang bumili kasi wala kaming supply ng Sharp eh. So, sila yung nag-provide. Ito yan. So, kasama na talaga siya dito, no? So, kasama yung humidity sensor, kasama din yung room temp sensor dito sa isang board. Kung titingnan nyo yung kay Daikin, halos ganyan din ang ginagamit eh. Ayan. So, ito na. Yung nawawalang parts doon o yung nagkaroon ng corrosion, ayun o, yung parang crystal na yan. Parang crystal diode siya. Ayan. So, ito yun. Teka, kukunin ko lang itong isa. Ayan. So, ito, natanggal yan kasi nagkaroon ng corrosion. So, nagkabit kami ng alternative parts na ganito, hindi rin siya umubra. Kaya sabi ko, dapat mag-request tayo kasi hindi namin makuhang exact value talaga nung parts na yan. Kaya ang remedy na ginawa namin, para lang paandar natin, makita natin kung saan talaga ang problema, gumamit tayo ng alternative. Sabi nga natin, pinagbabawal na technique, pero pwede. So, kaya nga tayo technician, dapat alam natin ang mga simpleng diskarte lang ba. Kaya lang, minsan hindi talaga din ito masusundan. So, ang sa atin naman, ang focus natin, hindi man na tayo matutong mag-repair ng board, dapat kahit 75 o 80%, sure tayo dun sa papalitan natin. So, ito, masasabi namin na ito talaga ang problema. Hindi sa outdoor, hindi dun sa indoor or sa ang parts or sa compressor. Ayan, so ikakabit na lang natin ito. Then, paanda rin natin. Okay. So, ito dito to nakakabit eh. Yan. Ito yung nagdi-detect ng lamig. Kakabit na natin. So, mamaya ko na iaayos to. Ay, sila kayo na pala. Sila kaya gumagawa nito. Ibinidyo lang natin. Ayan. Okay. Sisaksak ulit natin. Ayun, buhay na pala ito. I-off lang natin. Para mabilis sumandar. Reset. Ayan, so nireset ko lang siya para mabilis sumandar ang compressor. Hindi dinala remote nito, Lakay? Hindi. Okay, ayan. So antayin na lang natin na umandar. So hindi na natin kakat yung video na papaandarin na lang natin. Ayan ah. So, kapag may problema kayo, ito, simpleng-simpleng pwede nyong gawin, ha. Kapag may problema kayo sa mga sensor, or kulang kayo ng sensor, pansamantala, kung gusto nyo lang paandarin yung board, pwede kayong gumamit nito. So, adjust nyo lang, then, gumamit kayo ng digital tester. So, habang inaantay natin to, papakita natin dito sa lamesa, ha. Okay. So, yung value pala na nakita natin dito is 9K, 9 point something, o 9K. Ang pinakamalapit. Kapag gumamit kayo kasi nito, ayan, katulad niyan. Ang makikita at focus natin. Ayan. So, ang ginamit natin ay yung Pix 8.2. Ayan ha. So, pag in-adjust natin, wonder na. Ayan ha. 5.3K. So, pakaliwa to ha. Ay, pakanan ng ikot. So, pag pakaliwa, ayan o, tingnan nyo, nagbabago yan. Unti-unti siyang tumataas. So, hahanapin nyo ngayon yung value. Kung ang possible value na nakita nyo is sabihin natin na nasa 12K, ayan, 11.7, 11.8. I-adjust nyo lang to. So, simpleng-simple, di ba? Ayan. Ngayon, kung mga outdoor na ang problema nyo, yung papunta na ng compressor, usually, ang ginagamit yan is nasa 40K. Ayun, i-adjust nyo dito. Ayan o. Pag umabot ka na ng 40K, ayan o, 39.8.
40K. Adjust. Ayan, hanggang 50. So, 50K kasi ito, kaya 47.18. 50K to. Pakaliwang ikot naman. Depende kung di kayo gumamit. So, pinag-short lang kasi namin yung dalawang dulo na yan. Yun. Then, dalawang paa lang ang ginamit natin. Pwede kayong gumamit dito sa dalawang paa na ito. Pwede din doon sa dalawang paa na yon. Kahit alin dyan. Yan. Okay. So, adjust ulit natin. Pakanan. 47. Yan. So, usually, ang ginagamit kapag ka indoor, ayan, nasa 9K. Pinakamababa na nakita namin is 4K. Ayan, nasa 4K. 4K, 7K, 12K, sa Daikin, 16K. Ayan. So, pwede nyo gamitin kahit kay Daikin. So, temporary lang yan. Kung may mga nag-change value, then, nasa home service kayo or kulang kayo ng spare parts, wala kayong dalang sensor, pero may dala naman kayo nito, para lang pansamantala mapaandar nyo. Okay, so balik tayo ulit sa unit. Okay na to. Yung. Para nag-minor. Ayan. So, tuloy-tuloy na yung andar natin. Actually, nag-minor na yung compressor. Ayan. Maandar yan. Ito yung karga natin. 100. Dahil nag-minor siya, mabot siya ng halos 150 PSI. Hindi naman nagbaba pala ng karga. Okay na rin. Ayan. Malamig. Ayun. So, okay na itong unit natin. Actually, hindi na siya namamatay. O-observe na rin natin kung may iba pa tayo makitang problema. So, kaya pinaiwan muna natin. Hindi pa namin pinarelease kaagad kanina. Kasi sabi ko, pa-observe muna natin para sigurado tayo before natin i-out ang unit. Kung may makita pa tayong ibang problema, so, para ma-repair na rin natin yung isang abala na lang ba. Ayan. So, ayun. So, tuloy-tuloy na yung andar. Yun nga lang, ulitin ko lang ulit sa inyo para minsan may nilalabas tayo doon sa reels, medyo nami-misunderstand ng iba na hindi naintindihan yata doon sa caption natin. So, magkaiba kasi yun. Nakalagay nga doon, may daw. Kapag hindi ka daw marunong mag-repair ng board, hindi ka technician. May daw, kung tinanggal ko yung daw, kung hindi ka marunong mag-repair ng board, hindi ka technician. Tapos tuldok ang ginamit ko sa dulo. So yun yung ibig sabihin na medyo nakaka-open yung sinasabi natin doon sa ibang technician. Pero nilagay kasi natin, yung salita kasi na yan, nakukuha din natin doon sa ibang technician or doon sa mga customer. Hindi ka marunong mag-repair ng board, hindi ka naman technician. Diba? Ang alam mo lang, magpalit. So, yun yung kadalasan na naririnig natin. So, ginawa lang namin content. So, may mga sumama ang loob, may mga nagalit, pero okay lang kasi ano lang naman yun eh. Sabi nga natin is wala naman tayo ibang ginawang masama sa kanila eh, nagturo tayo. Hindi lang nila naintindihan. Kaya nakalagay doon, pag may daw, ibig sabihin, hindi galing sa'yo yung sinasabi mo. Kung may question mark sa dulo, ibig sabihin, nagtatanong. Diba? May question mark eh. Kung hindi ka daw technician, hindi ka marunong. Hindi ka daw marunong. O hindi ka marunong mag-repair na board, hindi ka technician. May question mark. Diba? So magkaiba, diba? Magkaibang ibig sabihin pag may question mark at saka may tuldok. At kung gumamit ka ng daw, magkaiba rin. Ayun. So naiba na yung content natin. So habang ino-observe lang naman natin. Ayan, tuloy-tuloy na yung unit natin. Hindi na siya namamatay. Ayan. Actually, nagtutulo na yung tubig, oh. Ay, kaya pala puno na rin. Nag-serve mo na ito kanina? Hindi. Ayan. Yan, so, bumuhos na boss yun sa amin. Oo nga, hindi bale. Okay lang ito. Ayan, lalagyan na lang natin ng hose to bukas para tumatang doon sa likod habang ina-observe. Ayan. So, okay na tayo. Then, yung findings natin is sure tayo doon sa pinalitan natin spare parts. Hindi tayo nag-proceed sa replacement ng board, hindi tayo nagpalit ng indoor o compressor. Yung main focus talaga na naging problem na nakita natin doon sa findings is yung receiver board. So, tama ang naging findings namin dito. So, hindi natin pinagastos ng malaki si customer na sabihin natin bumili ka ng outdoor board or something na papalitan or indoor board. So, okay na. Ayan, receiver board lang ang problema natin. So, katulad doon pinakita ko sa inyo, pwede nyong alternative na
gamitin o gawin. Sabi nga natin, pinagbabawal pero pwede. So, simpleng diskarte lang. So, tuloy-tuloy naman yung tutorial video natin, and then yung mga knowledge na alam natin is sinishare lang natin. Although busy lang tayo din, may ginagawa kaming bahay kubo doon, kaya medyo kita yung mukha ko, hindi na nakapag-ahit, and medyo yung mukha natin nasunog sa welding. So may mga gusto lang din tayong gawin o patunayan sa sarili natin, kaya pala natin mag-construction. So yun lang, para habang wala pa tayong ibang project. So kung bibigyan nyo kami naman ng project, ay di hihinto kami doon sa ginagawa naming bahay. May mga bibili ng aircon or project, di ayos. Okay, so okay na to, tuloy-tuloy na. Ayan, nagtubig na. Okay na, ayos. Under pa rin si outdoor. Yan. Tuloy-tuloy ang hanggang. Sharp J-Tech pala yan, no? Chef dito. Okay.